so far that Naamatite heard about all this adversity that had happened to him, each of them came from his home. They went together to go and sympathize with him and comfort him. Verse 12, verse 3. When they looked from a distance, they could barely recognize him. They wept aloud, and each man tore his robe, threw dust into the air and on his head. Then they sat on the ground with him. How many days? 7 days and nights. But no one spoke a word to him, because they saw that his suffering was very intense. Let's close our eyes and bow our heads and pray. Lord, thank you for the reading of your word, God. We are here to hear from you, Lord. Speak to us and through us, Lord God. We thank you for the Holy Spirit that is living in us, is dwelling in us. I pray for wisdom, knowledge, and understanding, God, that this life, Lord, this life, whatever we face, suffering and pain, that we are not alone. You are with us. Like Job, Lord, meron siyang 3 kaibigan, higit pa sa 3 ang aming mga kaibigan. Higit pa sa 3 ang aming pamilya. And we're so thankful, Father, and I pray that you will speak to each and all of us, Lord, sa amin pong lahat. At ito'y mai-apply po namin sa aming mga buhay. Panginoon, inaalis namin lahat ng mga distraction sa aming lugar. Sa bawat sulok na ito, Panginoon, ibibigay lang namin ang attention namin sa iyo. Protect us from every deception of the enemy. Let the name of Jesus Christ be lifted up in all that we do. Lord, reveal yourself in this word. And all of these, Father, we receive the blessing in the mighty name of Jesus. Everybody said, Amen. Palakpakan natin po sa ikalim po. Salamat sa ating praise and worship team. Purihin natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Palakpakan natin ang Diyos sa praise and worship team natin. Thank you, Lord. Praise God. Yeah, last Sunday, we talked about Women's Month, Women in Action. Ang tawag natin doon, series break. But we're now getting back sa ating mong serye. So alam nyo, kung tayo ay nag-aaral dito from Genesis, no, nasa na tayo? Nasa Job na tayo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, and 1st and 2nd Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job. Dami na nun. Ibabasa kayo ng Job? Kilala niyo si Job? Okay, kasi nagpahinga tayo. Magre-review muna tayo. For next Sunday, di namin naman talaga ito usually ginagawa, no, on our own. But we have a church family now, so next Sunday, sama-sama po tayo mag-celebrate sa birthday namin. Amen! Siyempre, dahil birthday namin, gusto namin all that we do will bring glory to God. Namili na kami kanina ng mga kanta, invite uli natin yung mga sasayaw. Okay, magkakaroon tayo ng Zamba Dance. Okay, so next Sunday, wear your, di ba pag birthday may mga team din yan? Tama po ba? May mga tema, di ba? Oo. Sa church birthday namin ni Sis Bel, ang tema natin, retro. Okay, retro. So mag-search lang kayo ano yung retro. 80s, 70s, pagsayawan yun. So we'll use that for the glory of God. So mga kanta rin natin, no? Mga praise and worship song. So, magkaroon po tayo ng mabilis na review. Patungkol sa pinag-usapan natin in Job chapter 1, bakit nga ba pinahihintulutan ng Diyos yung mga suffering? Bakit pinag-usapan natin to? Kasi si Job, sa kanyang buhay, matuwid siya, sumusunod siya sa Diyos, mayaman siya, may anak siya 10, marami siyang ari-arian. And suddenly, may nangyari po sa langit, hindi alam to ni Job. Nag-usap ang Diyos, si Satanas nandun sa presensya ng Panginoon, sabi ng Job, ni Lord kay Satanas, sabi niya, kapansin mo ba itong servant kong si Job? Napakatapat niyan, mabuting tao yan, may takot sa Diyos. Ang sabi ni Satanas, ano? Kaya lang naman niya sumusunod sa'yo, kasi, pinabless mo, tama ba? Sabi niya, alisin mo lahat ng yan, ewan ko lang kung sumpain ka. So kaya, ano po, isang araw
Unti-unti, may mga tumatakbo. Namatay na po yung mga shepherd, yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga cattle niyo po, ninakaw. Nawala na pong lahat. Ano pa? Panghuli, dumating yung kanyang servant. Yung mga anak niyo pong 10, lumakas yung hangin at tumba yung bahay. Anak sa hangin na yun, no? Nakatumba na bahay, patay po sila lahat. Pero sabi ni Job sa Diyos, the Lord gives, the Lord take away. Hindi pa rin siya nagkasala. Tapos sabi ni Satanas sa Lord, sabi ni, kita mo? Sabi ni God kay Satan, kita mo? Tapat pa rin yan kahit nawala na. Ang sabi ni Satan, subukan mo na yung salingin mo yung kanyang buhay. Tingnan ko lang kung di kayo sumpahin pag nagkasakit yan. Ano nangyari kay Job? Nagkaroon na maraming pigsa. Buong katawan ko yun. Last Sunday, pinag-usapan natin, hindi lang siya bastang boils or pigsa. Nangingitim, naglalaknak, tama ba? Nilalagnak, hindi makatulog, pinapangungot siya, nangangayayat, walang gana, napakatindi po ng kanyang pinagdaanan. Bakit nangyayari ito? So for the first week, why does God allow suffering? Number 1, to test our faithfulness. Magiging tapat pa rin ba tayo kahit tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan? Pangalawa, para kapag nakakaroon na tayo ng paghihirap, babalik tayo sa Diyos. Amen! Pangatlo, to teach us to trust God more. Tapos pinag-usapan natin that no one, sabi mo no one, kahit pastor, kahit servant, kahit yung katabi mo, kahit Christian, kahit perfect attendance, wala pong immune sa suffering. Lahat po tayo makakaranas ng paghihirap. Do you agree? Nakaranas na po ba kayo ng kahirapan sa buhay nyo? Yes. At hindi nawawala yung suffering dahil may faith ka. Hindi nawawala ang paghihirap dahil perfect attendance ka. No. Pero maganda po yung ginagawa natin. Paano tayo magre-respond? Paano tayo haharap sa mga suffering? Ang pinag-usapan natin, matuto tayong magtiyaga, magtiis. Amen! Sino po dito naranasan nyo natututo na kayo magtiis? Sige, kaway-kaway. Kahit mahirap, diba? Hindi mo sinusumpa, kinu-question ng Diyos, kundi nagtitiis na Lord, alam mo, pinahihintulutan mo to. Amen? Amen. Ano ba yung endurance? Paano lalago yung pagtsatsaga? Patience. Kailangan ng faith. Mag-increase sa faith. Pangalawa, tayo mga Kristiyano, ito dapat ang buhay natin. And number 3, submission to God's will. Okay. So, ito na po. May mga marites na nagsabi sa mga kaibigan ni Job, uy, alam niyo bang nangyari kay Job? Ganun, nagkapigsa, buong katawan. Patay lahat ng anak niya. Naghihirap na si Job. Yung dating mayaman, ngayon pulubi na. Yung dating napakaganda ng estado sa buhay, he was very wealthy. Ngayon, wala na lahat. Dinalo po siya ng kanyang 3 kaibigan. And can I just comment on this? Napakaganda ng kanilang ginawa example. Sa ating mga Kristiyano, sa verse 11 to 13, si Eliphaz, sino ba? Si Bildad, at si Zophar. Each of them came from his home. Nag-travel sila papunta kay Job. Alam niyo, ang tunay na kaibigan, hindi mo lang makakasama sa panahon ng kasiyahan. Kahit sa panahon ng kahirapan, nandyan sila. Amen! Alam niyo, maging tayo po ang tunay na kaibigan na ito. Nang sa mga ini-invite natin, sa mga tao na pinagpe-pray natin na sila'y maligtas, let's be on their side when they are suffering. At ang sabi nito, anong purpose? Bakit sila pumunta kay Job? Para maningin ng utang? Job, yung utang mo. Wala na pambayad yun. At wala naman sa utang, mayaman siya. Ano sabi? They met together to go and what? Sympathize with him and what? Comfort him. Nagpapakita po ito ng mga magagandang halimbawa na dapat nating tularan. Hindi na nila makilala si Job. They do not recognize him anymore. Malayo pa lang. Nasa tabi ko ng basurahan. Nangingitim. They do not recognize Job for that time. At alam mo, pag sabi ng Bible,
Nung nakita nila si Job, yung kanilang kaibigan, anong ginawa nila yung tatlong magkakaibigan nito? Nag-selfie pa sila. Anong ginawa nila? They went aloud. They tore their robe and threw dust. Sa pagluluksa ni Job, nagluksa din sila. Sa pagdadalamhati ni Job, sabay-sama silang nagdalamhati. Ito po ang mga Kristiyano. Hindi lang po tayo dapat sa mga party na mga kapatiran nakikita. Maging sa panahon ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati, dalangin ko nandoon din tayo. Amen. We mourn with them. At sabi rito, basahin natin yung naka-highlight. Then they sat on the ground with him for how many days? 7 araw at 7 gabi. Imagine that. Bakit 7 araw at 7 gabi? Sa culture po nila, ancient times, ito po yung panahon ng time of mourning, pagdadalamhati. Yung mga nawala sa kanila, 7 days is required. Gaya nung kay, if you read Genesis 50 verse 20, yung kay Samuel, 7 araw din silang nagluluksa. Tinapos po nilang lahat ng iyon. And listen, let's read the next line. But no one, let's read. But no one spoke a word to him. Sa 7 araw na yun, kasama lang nila si Job. Minsan tayo, ang dami natin sinasabi, no? Ikilala kayong ganon? May friend kayong ganon? May kakikita kayo sa salamin na ganon? Na hindi makatiis, na hindi magsasalita? Nagdadalamhati na nga yung tao. Alam mo, ikaw may kasalanan na. Alam mo kaya ka ganyan? Pinagkakama ng Diyos. Minsan may mga ganong tao, tama ba? Sabi mo sa katabi mo, hindi na ikaw yun. They just listened and sat with Job for 7 days. Alam niyo, minsan ang mga tao na nawala, nagluluksa, nagdadalamhati, ang kailangan lang natin nila, tayo na nandun sa katabi nila. Amen? And our life with them, mourning with them, crying with them, it speaks a lot for them. Kaya alam niyo, kung meron tayong pagkakataon na tayo ay makikiramay, magdadalamhati, napapansin niyo ba sa mga Pilipino? Pag nakikiramay tayo, napapagod na yung kamag-anak. Kasi bawat nakikiramay, pinapaliwanag niya kung paano namatay. Alam mo, nung ano na, kami sa ospital, napaliwanag niya na, ayan, patay na. Tapos dadating naman yung kabilang kamag-anak. Ano nangyari? Sana may papanoorin na ng video, eh, no? You just think of that. Kaya alam mo, nakakapagod na eh. Kawawa naman. Paulit-ulit na sinasaksak yung kanyang puso. Naiintindihan niyo ba yun? Nire-replay natin ang nire-replay. Anong pwede natin gawin? Sit with them and cry. Yun ang kailangan gawin. For 7 days ito. Eh, imagine yung mga guro sa Pilipinas, 3 araw lang, di ba? Tapos stress na stress yung kamag-anak, kakakwento ng mga pangyayari sa buhay ng naman. Grabe naman yun. This has to change in our life. Ngayon, ang pinakamahirap po dito, hindi alam mo, Job, kung bakit nangyayari ang mga bagay. Siguro tinatanong siya. For 7 days na nag-iisip na ano kayong tatanong natin. Sino po dito, look at here, but sino po dito gusto niyo ng katahimikan sa buhay? Just lift up your hands. Parang mas marami lalaki ngayon. Tapos talagang kami katahimikan, Pastor, Lord. Dalawang kamay pa eh. Lord, suko na ako, Lord. Suko na tahimik na buhay. Gusto niya tahimik na buhay, tama ba? Kaya pag-uusapan natin, itong katahimikan na ito, mahirap po ito kasi pag itong katahimikan katahimikan ng Diyos. We want silence, a moment of solitude in our life. Dahil pagod siguro sa trabaho, ang ingay, ang daming gawain sa bahay. Tama ba? Eh lalo na sa amin, 4 ang anak namin. Puro lalaki. Mayat-maya. Daddy! Mami!
You know, dahil sa business, sa trabaho, sa pagod, sa business, gusto din natin ng katahimikan. Somehow, silence in our life and solitude, talagang nakakapag-reflect ka eh. Pero ang question dito, mahirap kapag ang Diyos ang nanahimik. Hindi siya sumasagot sa tanong. Hindi siya nagsasalita, nagpapadala ng propeta. Kaya ang pag-usapan natin ngayon, we'll question the word what. What to do when God is silent. Yung may tanong ka, Lord, bakit po nangyayari ito? Lord, bakit sa amin po ito dumating? Lord, bakit sunod-sunod ang problema, pagsubok natin? Tingin po kayo dito, may pagkakataon pa sa Bible na tahimik ang Diyos, hindi siya nagsasagot. Dapat ba tayong maramdaman natin na nag-iisa tayo sa buhay kapag parang ang layo ng Diyos sa atin? No! Pero ganun yung kanyang naging response. Pinapakita to ng Biblia sa atin. Ito po yung natural na respond ng tao kapag naghihirap. Amen? Are you here? Pero hindi ibig sabihin, tao tayo, dapat maging ganito rin yung respond natin. Are you listening? Eh kung si Job nga nalungkot, na feeling alienated, nag-complain. Di dapat mag-complain din tayo. Hindi. Pakinggan nito mga kapatid. The Bible is indicative but not prescriptive. Ini-indicate ng Bible yung mga flaws and failures and mistake ng mga tao, pero hindi ibig sabihin nagkamali sila, gagayahin na rin natin. Are you listening? Yun yung ibig sabihin ng indicative but not prescriptive. Kasi kung kukuhain natin lahat ng nababasa natin at i-apply natin, pwede natin itong gayahin. Tama ba? Pero hindi ito ang prescription ng Diyos whenever we suffer. Isang ko lang, balik tayo sa New Testament. Kapag gagawin mo, kukuha ka ng verse dyan at i-apply mo sa sarili mo, magkakamali ka. Isipin nyo, anong ginawa ni Judas nung nalaman na nagkamali siya? Ano? Nagbigay siya. Ganun din magagawin natin. Tingnan nyo? Kaya alam nyo, pinapakita dito, ini-indicate ng Diyos ang pwede nating maranasan at maging respond kapag tayo ay naghihirap. Pero, pwede mo na itong iwasan ngayon pala. These are errors to avoid in life. Si Job na nag-complain, hindi ako mag-complain, hindi ako mali. Meron akong 3 S na isi-share sa inyo. What do we do? What to do when God is silent? Number 1, kapag hindi tayo, parang naralalayo tayo sa Diyos, kapag may mga tanong tayo na hindi masagot, kapag hindi natin maintindihan at maunawaan ang mga nangyayari sa buhay natin at naghihirap tayo, ang unang kailangan mong gawin, letter S, still your heart and mind. Can we say that? Still your heart and mind. Sabihin mo sa katabi mo, still your heart and mind. Ito yung sinabi nung dumating si Elihu, yung pang-apat na nagsalita in Job 37. Anong sabi niya kay Job? Job, wait lang. Stand still and consider the wonders of God. Huwag ka nang mag-complain. Huwag mo nang alamin lahat. Hindi mo ba naunawaan ang lahat? Gulong-gulo na iisip mo, Job. Ang kailangan mong gawin, still your heart and mind. Sa Tagalog, basahin natin. Nasabi niya, tumigil ka sandali, Job. Stop muna. Huwag ka muna mag-complain. Huwag ka muna magsalita. Still your heart and mind. Kasi totoo po, pag maraming paghihirap, diba? Kung ano-ano naisip natin. Yes or no? Sunod-sunod yung mga problema. Lord, bakit ganito? Hinahanap namin yung sagot. What do we need to do? Still your heart and your mind. At ito, ang sabi ng Bible, isipin mo ang mga gawa ng Diyos na walang kahit. Sabi niya, isipin mo yung mga ginawa ng Diyos. Listen, ano yung ginawa ng Diyos? Binanggit niya.
paano niya inuutusan ang kidlat sa kalangitan? Meron po makakasagot sa inyo kung bakit po kumikidlat? Nagbabanggaan yung electrons. Sabi niya, pangalawa, bakit lumulutan ang ulan? Sabi niya, yan ay gawa ng makapangyarihan ng kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Ano sabi niya kay Job? Job, huwag ka munang magsalita. Hindi mo kita yung buong picture. Hindi mo alam yung ginagawa ni Lord from beginning to end. Tama ba? Sabi niya, you still. And you just think of this. Consider the wonders of God. Sabi niya, hindi mo alam. Kala mo lang, Job, may alam ka. Pero ang totoo, wala kang alam. Hindi. Natuwid ako eh. Dapat hindi ako parusahan ng Job. Ano sabi ni Elihu sa kanya? Stand still. Huwag kang magsalita. Ang isipin mo, sabi niya, yan nakikita mo paano ginawa ng Diyos yan. Sabi, hindi na nasagot. Anong point dito? Bakit tayo magiging still? Bakit tayo magiging kalmado? Sabi ng Psalm 46:10, the word still is the word rapa. Ang sabi niya, be still and know, let's read, recognize, understand that I am God. Sabi ng Panginoon, kumalma ka at alamin mo, kilalanin mo kung sino ang Diyos. Ang ibig sabihin dito ni Elihu kay Job, Job, kailangan mo kumalma po sa isipan namin. Kasi ang Diyos na kumikilos na makapangyarihan sa lahat ay mas magaling sa iyo. Hindi mo kailangan i-complete lahat. Hindi mo kailangan malaman mo nawaan lahat. Still your heart and mind. Kasi kapag hindi tayo, wala tayong peace, hindi tayo kalmado, magulong, hindi tayo makakarinig sa Diyos. Tama ba? Kaya ano sabi, anong mga gumugulo sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng paghihirap, problema, pagsubok? Yung pag-worry. Tama ba? Meron po ba rito at peace siya kapag worry, nag-worry? Wala. Magkaiba yan. Kapag nag-worry ka, di ka makapakalit. Tama ba? Tapos isip ka ng isip, minsan na tulala ka eh. Kasi yung isip mo, lahat namin na iniisip eh. Walang kapayapaan. Kaya ang sabi ng Bible, let's read, Pastor, paano ko kakalma? Kapag naghihirap, pag hindi ako nakakarinig sa Lord, paano kakalma? Don't worry about anything. Let's read. Instead, pray. Simulan mong manalangin sa Diyos. Ang sabi doon, tell God what you need. Lord, ang dami na kong problema. Pagsubok, patong-patong na yung mga bayarin. Lord, paano ito? Ipanalangin mo sa Diyos. Thank Him for all He has done. Kapag tayo nanalangin, ano mararanasan natin? Sabay-sabay. Then, you will experience God's peace, which exceed anything we can understand. Ano sabi doon? Yung kapayapaan na yun will guard your heart and mind in Christ Jesus. Alam mo maganda to? Ang sumulat ng Philippians, si Paul. Alam niyo kung nasaan siya? Sa kulungan. Kaya nung sinabi niyang guard, he was speaking of a Roman soldier guarding him. Hindi makakawala, hindi makakapasok. Tama? Pag may gwardya. Ibig sabihin, sino yung gwardya na yun? Yung kapayapaan. Kapag may kapayapaan ka na galing sa Diyos, yun ang mag-iingat sa puso, sa isip mo, walang makakapasok. Anong hindi makakapasok? Pag-aalala, hindi makakapasok yan. Tama ba? Takot, hindi makakapasok yan. Amen! Depression, hindi makakapasok yan. Bakit? You have the peace of God. Paano ka makakaranas sa kapayapaan ng Diyos? Be still and your heart and your mind. Paano magagawin still? You pray to God. Are you listening? Pangalawang S. Pag hindi tayo nakarinig ang tinig ng Diyos, parang di natin alam ang sagot sa mga tanong. Pangalawa, seek God continually. Sabihin natin sa katabi natin, you seek God continually. Hanapin mo pa rin ang Diyos. I-pursue mo pa rin si Lord. Huwag kang titigil sa pag-attend. Amen! Pastor, kasi alam nyo ba mga kapatid, baby pa lang kami, dinadala na kami sa ganitong gawain. Para naman wala pa pag-asa yung mga bata na dinadala. Pag mo,
Kasi ang ini-expect lang namin doon, pagkatapos may kainan. Tapos pumunta kami sa mall, igagala kami. But our parents, they continually seek God sa purpose ng buhay ng kanilang mga anak. Ito ang kailangan natin gawin. Maari parang, Pastor, parang natatabangan ako. May mga ganun na-experience, di ba? Parang malaya kang nangyayari sa buhay ko. Yung kagabi ko nababago na, bakit ako parehas pa rin? But you seek God continually. Sabi mo sa kanya ba, huwag hinto. Kahit nandito ka lang kasi pagod ka, galing ka mag-office, okay lang, diretso ka lang. Amen! Ano sabi ni sa Job chapter 5? Sa kanyang kaibigan, si Eliphaz naman, ang sabi niya, I will seek God if I were you. As for me, I will seek God, inquire of, and require Him. Minsan sa pag-pursue natin kay Lord, may mga gagamitin kaaway para pigilan ka na isip si Lord. Tama ba? May mga naranasan nyo, pinipigilan kang umatin. Isipin nyo to Ano sabi ng asawa ni Job? Job chapter 2 verse 9. Sabay-sabay, lakasan natin. Sabi ng asawa, his wife said to him, sabay-sabay. Sabi na? Si Job, patuloy siya sa Diyos I will seek God. I will remain for the Lord. Serve Him. Ang sabi ng asawa niya, sumpain mo ng Diyos para mamatay ka na. Wow! Minsan may mga family member nagiging dahilan para tayo ay pigilan. Yes or no? Look at here, everybody. Naisip ko lang, nung nawala lahat kay Job, namatay lahat ng mga tupa, lahat ng mga baka, patay, lahat ng mga nag-aalaga ng hayop, patay. Yung mga anak niya, 10, patay. Si Satanas siguro, tuwang-tuwa, wow, patay na! Pagdating, yung asawa, buhay. Ano nga yung conversation ni Satanas, no? Doon sa kanyang mga kampon. Sige, patayin na lahat ng yan. Sabi ng mga demonyo, patay lahat. Pagdating, boss, itong asawa ni Job. Ay, ano yung gagawin yan? Just like that. Lahat namatay, pero ang asawa ba? Grabe yung mga babae sa Bible, no? Matindi, no? Para inisip, hindi yata kayong galawin sa tanas to. But you know, next week, maintindihan nyo kung bakit sa buhay. Bakit siya binuhay? Hindi siya sinamang mamatay. Kung kayo si Job, nung narinig mo yun, di ba, nagdudusa ka na, naghihirap ka na, may bukol ka na, meron ka na mga bitsa, ay, hirap na. Nang mag-iisip niya, namatay mga anak ko, wala na akong kayamanan. Pagtingin niya sa asawa niya, sabi ng asawa niya, sumpay mo ang Diyos, mamatay ka na. Ano kaya naisip ng Diyos? Lord, bakit di mo pa kinuha ito? Sinama mo ba? And just think of that. Ang maririnig kong advice in my deepest and lowest level, sumpay ng Diyos. Makikita mo kung paano gagamitin to ni Lord sa huli. Next week na lang malalaman. Pero kung kayo may asawa, ipagpasalamat nyo sa Diyos yan. Kahit nagiging hadlan sila, you continue to seek God continually. Amen? Ano sabi ni Job? Kahit hindi ko nakikita si Lord, I go forward, He's not there. I go backward, He's not there. I go to the left, He's not there. I go to the right, I did not see Him. Pero alam niyo maganda kay Job? He still continue to seek God. Hinahanap niya pa rin si Lord. Amen! Alam niyo yun? Hindi siya humihinto, hindi siya tumitigil hanggang hindi niya nararanasan ang pagsagot ng Panginoon sa kanyang sitwasyon. Kaya alam niyo, tayo mga kapatid, kung nakakaranas tayo ng tinatawag na spiritual dryness, yung pag nag-worship ka, hindi na tulad ng dati. Na dati, umiiyak ka pa, di ba? Konti ano, wow. Lord, I want that experience back. Gusto ko naranasan mo yun. Ang kailangan mong gawin, you seek God continually. Dahil darating ang panahon, magpapakita rin ang Panginoon sa iyo.
ipaparanas niyang muli. Ano sabi ng James 4:8? Let's read. Come close to God, and He will come close to you. Pag lumapit ka sa Diyos, lalapit ang Diyos sa iyo. Ngayon, ang Panginoon need pahintulot siya na hindi niya ipinaparamdam yung kanyang presensya, yung kanyang holy presence sa kanyang mga anak for a very specific reason. Can I tell you this one reason? Bakit may panahon na parang, Lord, ba't gano'n pag nagpe-pray ako dati, talagang ramdam na ramdam kita? Yes? Di ba gano'n kayo? Bakit Lord, dati pag nag-worship, nagpe-pray ako, talagang, umiiyak talaga ako eh. Dito sa church, talagang siglang-sigla ako, palakpak ko, yung kanta ko, lakas eh. Pero ngayon, bakit parang ka? Ba't parang hindi ko na-experience yung presence mo? Pakinggan nyo to. Nung bata pa lang, gaya na maraming baby sa likod, ang mga bata, umiiyak-iyak kapag wala yung presensya ng nanay ni tatay. Tama ba? Kaya anong ginagawa ng magulang? Close. Intimate relationship. Lagi yan, nandyan, yakap-yakap yan. Tama mo ba? Pero kapag lumalaki na yung anak mo, 17, 18 years old, yakap-yakap mo pa ba? Lagi pa rin ba na sa'yo? Sagot? Hindi na eh. Umiiyak pa ba yung mga anak mo? Hindi na. Kasi dati, yung yakap, yung presensya, yung feeling, yung emotion, yun ang nagsisecure sa kanila na mahal mo sila. Mga baby pa. Pakinggan nyo, tayo mga Kristiyano, sa simula, baby pa tayo. Kaya si Lord lagi niyang pinapadama yung kanyang presence. Tama ba? Pero ngayong lumalago ka na, pinahihintulutan niya na hindi mo yun maramdaman para hindi ka magpadala sa emosyon. Hindi ka mabuhay sa emosyon. Ano ibig sabihin? Pwede kang pumasok sa school na iiwanan ka ng magulang mo. Alam mo ba, balikan ka niya ang bubilan. Tama? So tayong lumalago. Kaya inilalayo ng Lord yung presence sa iyo para hindi emotion ang mag-lead sa iyo, kundi yung faith mo sa Kanya. Na kahit saan ka magpunta, nararamdaman mo man ako hindi, alam mo nakatingin ako sa iyo. Hindi kita naiiwan, hindi kita mapabayaan. Sabi mo sa kanila, lumalago ka kasi. Baliktad mo sa kabila, sabi mo sa Kanya, gusto mo Lord lumago ka. That's one reason. Bakit gano'n wala? Kasi yung worship mo sa Kanya, hindi na base sa emotion. Tama ba? It is by faith now. Kasi ang sabi ng Bible, the just shall live by what? By faith. Not by emotion. Not by what we see. Not by what we feel. But by faith. Magpe-pray ka, wala na yung parang hindi ato tumatago sa sabi namin ng prayer. But you pray what? By faith. Tama ba? Nagpe-praise ka, di ba? Ang lakas ng boses mo dati, iiyak kay Lord eh. Kasi nararanasan mo siya eh. Pero kahit wala yung emotions, hindi involved ang feelings, you do it. You know why? You worship by faith. You praise God by faith. You by faith. Finally, ano is we set our eyes on the cross. When God seems silent, we need to still our heart and mind. We need to seek God continually. And finally, we need to set our eyes on the cross. Pastor, ano ibig sabihin ito? Kapag hindi mo nauunawaan ang lahat, kapag walang sagot ang Diyos sa mga katanungan, tingnan mo yung krus ni Kristo. The cross, listen, the cross is God's megaphone to the world that He says, I love you. Alam niyo yung megaphone? Malakas po lang, tama ba? Ano ang megaphone ng Diyos sa mundo na nagsasabing mahal ka niya? Yung krus. Bakit? Bakit
nagsisimbolo ito ng pagmamahal. Sapagkat ikaw dapat ang ipapako doon sa krus. Ikaw dapat ang paparusahan. Pero gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus yung namatay sa krus para sa iyo. I repeat it again. Kahit ikaw na lang ang isang tao sa mundong ito, bababa pa rin si Jesus para mamatay sa krus at ililigtas ka na. Ganun kanya kamahal. You know why? Why we need to set our eyes on the cross? Kasi minsan kapag nahihirapan tayo, nagdudusa, may mga question tayo, iniisip natin, binubulong ng kaaway sa atin, huwag ka maniwala sa kanya. Ang binubulong, tinan mo, naghihirap ka, hindi ka mahal ng Diyos. Ikaw nawalan, hindi ka mahal ng Diyos. Tinan mo, nakita lang sa church. Pero sa'yo nangyari, hindi ka mahal ng Diyos. Don't believe the lie of the enemy. You set your eyes on the cross. Ano sabi ng Bible? Romans 8:38. Sabay-sabay. I am convinced that nothing can ever separate us from the love of God. Wala pong makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano sabi niya? Kahit buhay, kahit kamatayan, kahit kapangyarihan ng kaaway, demonyo, mga anghel, there are fears or worries about tomorrow, that even the power of hell can separate us from the love of God. Verse 29, sabay-sabay. No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. Kasi kapag tumitingin po tayo sa krus, nakikita natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na namatay ang kanyang bugtong na anak, ibinigay niya ang kanyang sarili para kanino? Para sa iyo. Kasi ganun kanya kamahal. Kaya kahit nagdurusa ka, kahit nagdadalamhati, kahit may paghihirap kapatid, kapag tumitingin ka sa krus, naaalala mo, kahit anong pinagdadaanan ko, mahal ako ng Diyos. Amen! Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Finally, in Romans 5:8, but God shows. Wow. Hindi niya lang sinabi, I love you, no? Sinabi rin ni Lord, I love you with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Pero pinakita niya eh. Pinatunayan niya, ito ang tunay na nagmamahal. Hallelujah! Amen! His own love for us. Ikaw, kahit marami kang utang, kahit may sakit ka, kahit may mga problema ka, patong-patong, kahit hindi ka tanggap ng biyanan mo, kahit yung asawa mo talaga sinasaktan ka, listen, God loves you so much. Doon ka tumingin sa krus. Kasi kapag tumingin ka sa mga tao, tumingin ka sa kaliwa, sa likod, manghihina ka lang eh. Pero kapag tumingin sa krus, yung krus na nagpapaalala, it is God's megaphone to the world that He loves the world. Mahal niya ako. Sabi mo ngayon, mahal ako ng Diyos. Na aking makasalanan tayo. Christ, the Messiah, the Anointed One, He died for us. He died for us. I want to finish with this story in our life. Alam niyo po, pag apat ang anak mo, tapos puro lalaki, never po kami nakakain ng burger na buo. Laging may kagat kung may nakahawak na kamay na iba. Yeah, that's our life. Naganda namin yun. Maraming baka tao eh. Yung french fries mo, kulang-kulang din yun. Pati yung ketchup mawawala. Kasi maraming kamay, apat. Pag kumakain ka din, hindi mo kumpleto yung pakakain mo doon sa plato mo. Kasi sabi mo, hindi mo kinya yan. Ano lasa niyan? Yung burger mo may kagat, kain mo may kumukuha. Kaya we treasure kapag kami po ay nakakalabas si Sis Bel at kumakain kami ng mahinahon, dahan-dahan kami kumakain. Sarap din, may kapayapaan, hindi hirap ng paglaban, di ba? Akin.
Okay lang, okay lang. Yeah. But that's our life. Lalo na kapag may mga time na one time may nagbigay sa akin ng mangkinasal. Nakapaksyon mangkinasal. Pagdating sa bahay, pagpasok mo, nag-picture ako sa Luzon. Sige, thank you. Kakain ako, favorite ko. Nilapag ko lang saglit kasi magbibihis ako. Ito may chicken, mayroong lumpia. Ito may kanin. Nilapag ko lang saglit. Tapos nakarinig ako ng kaunting ingay at tahimik na. Pagbukas ko nung binigay sa akin, parang may pusang mamamis. Sira talaga. Uy, naman ka. Uy, kita niya. But you know, that's our life. Kapag nagpapadeliver kami, milk tea, soft drinks, hindi nakakalampas sa kanila yun. Kasi siyempre, maririnig niya yung ito. May dumating. Shopee. Uy, kulpad ka. Siyempre, sa lang pintuan niya eh. Nandun sila sa harap eh. Yesterday was different. God really, lalo na message ko sa mga tao na to, sa mga anak mo, sa mga pinili mo. Yesterday was different. You know why? Kasi nag-birthday si Sis Belle. Bilang ko siya ng guilty, nagpa-deliver ako. Something was different yesterday. You know why? Pagkatapos nila gumawa ng gawain bahay, hinibigyan ko sila ng gadget. Yung isa hawak remote, tutok sa TV, sa iPad, sa cellphone. Dumating yung food panda, nandun na yung pambayan, walang gumagala. Sabi ko na, pag-busy sila. So ako kumuha. Huwag ko ng gano'n. Pagpasok ko ng pinto, dali-diretso ko na ganyan. Hinihintay ko na may mga kamay na kumuha ng milk tea. Yan, dali-diretso ko, nakalipas ako sa checkpoint. Yes, 3 bata yun. Yung isang bata, si Josiah, yung 5 years old na nasa taas, ama. Doon kasi si mami, bakit ang hawag na? Sabi ko, ikaw ngayon na. Pagdating ko doon, wala akong pinapakit. Sabi ni Sis Belle, ano yan, Daddy? Papapayat na nga ako, pinapataba mo. Sabi ko, hindi natin, tagal natin tayo din nakainom, milk tea ng coco. 3 baso yun, iba-iba flavor, may promo. Sabi ko, tingnan mo, si Josiah nandun na. Nag-uusap kami, kinitik na namin lahat. Nagtatawa na kami, you know why? Kasi, wala kami kaagaw. 3 milk tea, ano ito? Sabi, ano ko sa inyo dito? Hanggang ako sa ating kalahati. And you know, sabi ko sa kanya, I've realized this in life. Sa buhay natin, pagkakain tayo, bibigyan ko sila ng gadget. Para wala tayong naagaw. Kasi pag binigay mo na sa kanila, pagbalik sa'yo, yellow lang yun. Sigurado yung magtutuan. Siya dati lang, suminom. Siya hinigo. Siya inubos yung sagot. At saka ba? At dito lang si Josiah. Kaso dahil nakapokus siya dun sa gadget niya, hindi niya napapansin sa kapaligiran pala mayroong kasiyahan at pagpapala. You know what? This is what God told us with that very moment. When we focus and set our eyes on the cross of Jesus Christ, when we focus on the love of God for us, kahit na napakaraming kaguluhan sa paligid mo, kahit napakaraming kapighatian at sakit na nararanasan mo, hindi mo na napapansin. Kasi ang nakatingin ka na lang saan, mahal na mahal ako ng Diyos. At kahit na anong nangyayari sa paligid ko, kahit mga helel akong hindi nalalaman, mahal na mahal ako ng Diyos. And we set our hearts and our eyes to God's love today. At ang pag-ibig ng Diyos na yun ay walang iba kundi si Jesus. Just focus on the Lord Jesus Christ. Just close our eyes and bow our heads as we pray. Salamat po, Lord. Salamat po sa salita mo. Kahit na hindi ka namin nararamdaman, nararanasan, nakikita, naniniwala kami, Lord,
na hindi lingid sa iyong mata, sa iyong paningin, ang aming mga pinagdadaanan. You know everything about us. At alam mo ito, Lord, alam mo lahat sa amin. Maaring iba sa amin ay nagda-doubt, nagko-complain dahil sa paghihirap, dahil sa mga katanungang walang sagot, dahil sa mga hindi nauunawaan. No, Lord, tulungan mo kami tumingin lang sa krus. Tulungan mo mag-focus, Lord, sa pag-ibig mo sa amin, na wala pong makapaghihiwalay. At ang pag-ibig na ito ay bumaba sa lupa. Nagkatawang tao, ang pag-ibig na ito ay namatay sa krus para sa aming kasalanan. At muli siyang nabuhay para pangakuan kami ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, tulungan niyo kami magtiwala sa iyo. Sa panahon ng aming paghihirap, sa panahon ng aming kalungkutan, Panginoon, hayaan mo tumingin lang kami sa krus. Dahil ito ang simbolo ng iyong pag-ibig sa amin. And if you're here today, and you're saying, kailangan ko ng Diyos sa buhay ko. Marami akong mga paghihirap, kailangan ko ang Panginoon para palakasin ako. Marami akong katanungan na hindi nasasagot. You need God in your life. Makasalanan tayong lahat at kailangan natin ng Diyos para iligtas tayo. Kaya sa bawat isa na narito, tanggapin natin ang ginawa ni Kristo para sa atin. Sabay-sabay po tayong manalangin galing sa puso. Bigkasin ang ating bibig. Sabihin natin, Panginoon Jesus, Lord, kailangan kita sa buhay ko. Panginoon, patawarin niyo po ako. Makasalanan ako. Panginoon, pinagsisisihan ko ang lahat. At binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa akin at sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo yun, palakpakan mo ang Diyos. Tayo na po tayo mga kapatid. Salamat, Lord. Tulad ng aming pagtataliin, tulad ng aming pagbibigay. O Lord, hindi namin nakikita kung kailan ito lalago. Hindi namin nalalaman kung kailan ito mamumunga. Pero nagtitiwala kami na ikaw ang Diyos na nagpapasagana sa lahat. Kaya Panginoon, magtatanim po kami. At ang bawat pinhi na ito, O Diyos, ibinibigay namin sa iyong makapangyarihang pangalan. Nananalangin kami ng isang masaganang araw. At ang amin ito ay magiging pagpapala. Hindi lang sa aming pamilya, kundi maging sa iyong buong iglesia. Magiging pagpapala kami sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, at maging sa mga kapatiran sa simbahan. Salamat po, Panginoon. Pagyamanin niyo po mga pinito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan namin si Lord. Praise the Lord. It's the rock on which I stand. Everything around me. Say, Lord, still our hearts. I never be more than I put my faith in you.
Hindi na kami mabubuhay sa pag-aalala, kundi mabubuhay kami sa pananampalataya. Lord, help us to seek you continually. Na Lord, kahit may mga problema at pagsubok na pinagdadaanan, patuloy ka namin hahanapin at luluwalhatiin sa aming buhay. At higit sa lahat, ang aming mga mata ay itutuon lang namin sa iyo, sapagkat ikaw lang ang tunay na umibig sa amin. At dahil sa iyong pag-ibig sa amin, kami ay higit pa sa mga mananagumpay. We are more than conquerors through Christ Jesus who loved us. Kaya Panginoon, ano man ang aming kalapit sa aming buhay, mapagtatagumpayan natin ang lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na ibinigay mo sa amin. Tinatanim sa puso ng bawat isa, tutubo, lalago, at magkakaroon ng maraming bunga. Makikita ang magagandang pagbabago sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin si Lord. 5 minutes po, tapos na tayo before we sing this victory song. Kanina, as we join in prayer, sumabay po ba kayong humingi ng tawad sa Lord? Did you pray that receive Christ in your heart kanina? Ang magandang balita, pinatawad ka na ni Lord. Amen! Nilinis na tayo ng balon na dugo ni Jesus. Hallelujah! Amen! And we welcome you to the family of God. Kaya sabay-sabay tayo, declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will never go. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. So, receive the blessing. May the Lord bless you and keep you. This week, let the Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord will show you His favor, and the Lord will give you His peace. We receive it in Jesus' name. Amen.